Okay, so bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ating ipagpapatuloy insyaallah ta'ala ang ating pagtalakay sa mga mararangal na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa nakaraang episode natin ay ating tinalakay ang tungkol kay Hafsa bint Umar. At ngayong araw insyaallah ay tatalakayin natin ang dalawang asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang kasunod kay Hafsa na si Zainab bint Khuzaimah at ang kanyang kapatid na si Maymuna bin al-Harith. Dalawang asawa ng propetang magkapatid na ating tatalakayin sa araw na ito biidnillahi ta'ala. Okay? At ipagpaumanihin ninyo kung hindi ko nagawang ilagay sa presentation ko ang aking magiging discussion. Hindi talaga nagkasya sa oras ko na may prepare yung yung presentation natin. At gayon pa man, inshallah, ay sisikapin ko na mabanggit ng hinay-hinay ang kanilang mga pangalan. And I just want you to take note, sa lahat ng mga impormasyon at pangalan na ating babanggitin. Nawa ay tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maunawaan ng mabuti ang ating mga tatalakayin at bigyan ako ng Allah na kakayahan na may parating sa inyo ang kaalaman na ating nalalaman tungkol sa ating topiko biidnillahi ta'ala. Okay? So sino ang ating tatalakayin sa araw na ito? Si Zainab bint Khuzaimah. Okay? Si Zainab bint Khuzaimah o tinatawag tinatawag o sikat, kilala sa pangalang laqab na Ummul Masakin. Ito ay dahil sa kanyang ugali ng mahilig, kanyang ugali bilang mahilig sa pagbibigay suporta at tulong sa mga mahihirap. Meron siyang katangian ng pagsuporta at pagtulong sa mga nangangailangan na kakaiba or masasabi nating higit kaysa sa kung ano ang pangkaraniwang pagtulong lamang sa mga mahihirap. At ito ay kanyang ugali even before pa siya yumakap sa Islam. Hindi natin masabi kung ano talaga. I tried to look at kung kailan exactly ang year ang pag-Islam ni Zainab bint Khuzaimah. But unfortunately, hindi ko nahanap. Kung meron man sa mga references of our sira, ay hindi natin nakita kung kailan exactly ang date ng pag-Islam ni Zainab bint Khuzaimah. Ngunit siya ay kilala bilang isang babae na mayroong unique na katangian tungkol sa pagsuporta, pagtulong sa mga mahihirap. Okay? Ang kanyang ama ay si Khuzaimah ibn Abdullah. At si Khuzaimah ibn Abdullah ay mula sa angkan ng mga Hawazin. Okay? At ganun din, ang kanyang ina ay si Hind bint Auf ibn Zuhair. Okay? Dito muna tayo kay Khuzaimah ibn Abdullah, ang kanyang ama. Nasabi natin na siya ay mula sa Banu Hawazin. Ngayon, kapag sinabi natin sila ay mula sa Banu Hawazin, they are mostly mas marami in the region of Yemen. Okay? If you remember, sino ang nakadaan sa akin ng sira dito, that there was a war between the Arabs, Banu Kinana, and the Banu Hawazin, na kung saan ay nagtagal na panahon na siyang dahilan din ng tinatawag na Harbul Fijar. Okay? Which is ang Harbul Fijar, isa sa mga na-join ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na digmaan, and then yung pag-join din doon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam naging mubarak dahil ang digmaan na yun after ng joining of the Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng Hilful Fudul, nagkaroon ng Treaty of Virtues. Ibig sabihin ay nagkaroon ng pagkakasunduan at pagsasaayos ng alitan sa pagitan ng Banu Hawazin at ng Banu Kinana. Okay? At dito natin maintindihan na isa sa mga asawa, o masabi natin, if not the only, is one of the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam
na napangasawa niya na hindi mula sa angkan ng Makkah. Okay? Dahil siya ay mula sa Banu Hawazin, at ang Banu Hawazin is not the people of Makkah. Okay? So siya ay siya ay asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay hindi mula sa angkan ng Quraysh. Hindi siya angkan ng Quraysh. She is not part of the family of Quraysh, the clans of Quraysh. Hindi kabilang doon si Zainab bin Khuzaimah dahil sa ang kanyang original na pinagmulan batay sa kanyang mga magulang ay mula sa Banu Hawazin. Okay? So, ang kanyang ina ay si Hind bint Auf ibn Zuhair. Okay? So, itong si Hind bint Auf ay ang tinaguriang pinakamarangal na babae sa pagkakaroon ng kanyang mga in-laws. Okay? Ibig sabihin, itong si Hind bint Auf ay binigyan ng malaking karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanay ni Zainab bint Khuzaimah. Binigyan siya ng Allah ng malaking karangalan sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng mga maiinam, mga dakila at mararangal na in-laws. Paano yun? Marami sa kanyang mga anak ay naging asawa ng malalaking prominenteng mga sahaba. Where in fact, dalawa sa kanyang anak ay naging asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga ang dalawang tatalakayin natin ngayon, si Zainab bint Khuzaimah at saka si Maymuna bint Al-Harith. Okay? Silang dalawa ay magkapatid. Magkapatid itong si Zainab bint Khuzaimah at saka si Maymuna, magkaiba lang sila ng ama. Okay? But the same mother. Ang sinong mother nila? Si Hind bint Auf. Okay? Now, itong si Hind bint Auf, bago tayo, kasi alam niyo ang tungkol kay Zainab bint Khuzaimah, wala gaano tayong makikitang information about her. The same with Khadijah radhiyallahu anha, okay? She is one of the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na naunang namatay. Okay? Because naunang namatay si Khadijah bint Khuwailid. Nauna din sa kanyang namatay si Zainab bint Khuzaimah. So, there is no lot of narrations na nabanggit patungkol kay Zainab bint Khuzaimah. Okay? Dahil sa nauna siyang namatay, at the same time, hindi siya nakasama ng propeta ng matagal na panahon. After the marriage of Zainab bint Khuzaimah kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, she just stayed with the prophet, no? With different narration of our scholars pagdating sa kwento na nabanggit sa ating sira, na umabot lamang na ang pinakamatagal na nakita natin ay ang narration na siya ay nagtagal ng 9 months only with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But that is in other narration, okay? There are some other narration which is yun ang hinawakan ng ilan sa marami natin mga scholar, no? Na siya ay nagtagal lamang ng 2 buwan hanggang 3 buwan kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So only 2 to 3 months ang buhay niya with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In addition to the other narration of 9 months according to some of other narrations. Okay? So, hindi hihigit sa 9 months because there are different narrations. Most of the narrations is 2 to 3 months, and there's also other narration which is umabot siya ng 9 months. Okay? So, yung masasabi natin, hindi siya na-exceed with 9 months with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, siya man ay nanatili ng 2 months, 3 months, or umabot ba siya ng 9 months? Allahu a'lam. But ang pinaka-importanting maunawaan natin dito, na siya ay namatay ng maaga after na siya ay pangasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So there are no more other narrations na maaari makuha natin to speak about Zainab bint Khuzaimah. So tungkol sa kanyang ina, because ang kanyang ina is very interesting. Okay? The information about Hind bint Auf is very interesting dahil siya ay ina ng maraming malalaking sahabiyat. Marami siyang anak na babae. Okay? At ang lahat ng kanyang anak na mga babae ay kinilalang mga prominenteng mga sahaba o sahabiyat.
At sila din ay napangasawa ng mga malalaking mga sahaba ridwanillahi alaihim. In addition pa doon na 2 anak ni napangasawa ng propeta. And napangasawa din ng iba pang mga khulafa ar-rashidin, ang iba sa kanyang mga anak. So, tingnan natin, siya ay may 6 na naging anak. Okay? At siya ay nakapag-asawa siya ng 3 beses. Itong si Hind bint Auf. Sa unang asawa niya, meron siyang 1 anak. At sa pangalawang asawa niya, meron siyang 3 anak. So, ilan na? 4 na. And then, sa kanyang ikatlong asawa, meron siyang 2 anak. Ilan lahat? 6. At ang lahat ng anak na ito, lahat mga babae. Masya Allah, tabarakallah. Okay? So, ang pinakaunang asawa o naging asawa ni Hind bint Auf ay si Khuzaimah ibn al-Harith. Okay? Si Khuzaimah ibn al-Harith. That is the first husband of sino? Hind bint Auf. Nanay ni Zainab. Ang tinutukoy natin ngayong araw. Nanay ni Zainab bint Khuzaimah. Sino? Hind bint Auf. Ang pinakaunang naging asawa niya sino? Khuzaimah ibn al-Harith al-Hilali. Okay? Angkan ng Hilali. Okay? One of the great tribes from Qais Island. At ang Qais Island, ito ay mga pinagmulan ng Banu Hawazin. Okay? So, Banu Hilali. Doon siya nagmula sa Banu Hilali. Okay? At meron siyang anak sa kanya na isa, na babae, at yun ang ating tinutukoy ngayong araw, na si Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah. Okay? Si Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah. Anak nila ni Khuzaimah ibn al-Harith al-Hilali. Okay? And then, nagkaroon naman ng kasunod na asawa. After that, nagkaroon ng kasunod na asawa itong si Hind bint Auf, at yun ay si Al-Harith ibn Hazn. Okay? Si Al-Harith ibn Al-Hazn. Okay? Itong si Al-Harith ibn Al-Hazn, okay, ay meron siyang anak sa kanya na 3 babae. Okay? Sino yun? Si Fadl. Fadl. Sino si Fadl? Si Fadl ay ang asawa ni Abbas bin Abdul Muttalib. Okay? Si Abbas, ibig sabihin itong si Fadl, ito ang lola, hindi lola, ito ay ang itong si Fadl, Fadl, siya ang asawa ni Abbas ibn Abdul Muttalib, siya ang nanay, siya ang nanay ni Ibn Abbas. Okay? Which is one of the greatest scholar of Islam, one of the younger Sahaba during the time of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas. Abbas is the uncle. Okay? Si Abbas bin Abdul Muttalib is the uncle. Yun ang asawa ni Fadl, which is ang anak ni Hind bint Auf. Si Fadl. So, nakita ninyo, si Fadl, sino naging asawa niya? One of the great Sahabi. Sino? Si Abbas ibn Abdul Muttalib. Because Abbas, Islam, no? Nag-embrace siya. Si Abbas ay nag-Islam. So, si Fadl, o tinatawag din siyang si Lubaba al-Kubra. Kasi dalawa ang anak dito na Lubaba. At ang panganay itong si Fadl. Okay? Lubaba or si Fadl. Okay? Pangalawang anak niya ay si Maymuna bint al-Harith. Okay? Si Maymuna bint al-Harith, which is naging asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. And that is why sabi ko, siya ang pinakamarangal na mother-in-law. Why? Kasi ang kanyang mga anak, 2 anak niya na pangasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Zainab at saka si Maymuna. Okay? And then another is si Lubaba, another Lubaba. Sinong unang Lubaba? Si Fadl. Yun ang unang Lubaba. Lubaba al-Kubra. Siya ang panganay na Lubaba. Okay? Kilala siya sa pangalang Fadl. Okay? Ang pangatlo, pagkatapos ni Maymuna, ang pangatlo, si Lubaba bin al-Harith. Okay? At itong si Lubaba bin al-Harith, pangatlong anak ni Hind mula kay al-Harith, napangasawa naman siya ni Al-Walid bin al-Mughira. Okay? Si Al-Walid bin al-Mughira, yun ang tatay ni Khalid bin al-Walid. See that? So, nakita ninyo ngayon kung paano itong naging marangal na babae dahil sa kung paano siya nagkaroon ng mga in-laws na magigiting at mararangal.
Okay? Of course, si Khalid bin Walid, the great general of Islam, okay? Great general of Islam, and he is very prominent in all of the Sahaba ridwanillahi alayhim. Okay? Now, pangatlong asawa ni Hind bint Auf. Sino? Ang pangatlo niyang asawa ay si Umais ibn Ma'ad al-Khathmi. Okay? Sino? Si Umais ibn Ma'ad al-Kathmi. Okay? Al-Kathmi. At mula sa kay Umais ay ang anak niya na si Asma bint Umais. Okay? Si Asma bint Umais, anak nila ha? Anak nila ni Umais. Si Asma bint Umais, sino na pangasawa niya? Napangasawa siya ni Ja'far bin Abi Talib. Okay? So most of the family of the prophets, uncles and pinsan, nakapag-asawa sa mga anak nito ni Hind bint Auf. Masya Allah, tabarakallah. Now si Asma bint Umais, naging asawa siya ni Ja'far bin Abi Talib. Okay? Si Ja'far bin Abi Talib, which is uncle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? And maraming naging anak itong si Ja'far bin Abi Talib mula kay Asma bint Umais. But later on, nung namatay si Ja'far bin Abi Talib, napangasawa naman ni Asma, itong si Asma, after nila ni Ja'far bin Abi Talib, napangasawa naman niya sino? Si Abu Bakr as-Siddiq. Okay? Napangasawa naman ni Asma bint Umais, after ni Ja'far bin Abi Talib, sino? Si Abu Bakr as-Siddiq. Mula sa kanila, dalawa ni Abu Bakr as-Siddiq at itong si Asma bint Umais, lumabas ang batang si Muhammad ibn Abu Bakr. Okay? If you read the seerah, you will encounter the name Muhammad ibn Abu Bakr. Okay? So si Muhammad ibn Abu Bakr ay anak ni Abu Bakr radhiyallahu an mula kay Asma bint Umais. Okay? After ni Abu Bakr radhiyallahu an, nang namatay si Abu Bakr radhiyallahu an, napangasawa naman ni Asma itong si Ali bin Abi Talib. Okay? Napangasawa naman niya sino? Si Ali bin Abi Talib. Okay? Okay, nakuha natin? Ngayon, ilan ngayon ang natitira na anak isa na anak nila hindi pa natin natatalakay? Ha? Isa. Tamang nagsabi, isa. Meron tayong isang natitira. Sino 'yun? Si Salma bint Umais. Pangalawang anak ni Umais mula kay Hind. Okay? Itong si Salma bint Umais. Okay, so tingnan natin. Ang anak ni Hind bint Auf mula kay Umais ay dalawa, si Asma at saka si Salma. Okay? Si Asma at saka si Salma bint Umais. Now, ito namang si Salma bint Umais, ang nakapangasawa sa kanya ay si Hamza bin Abdul Muttalib. Okay? Si Hamza bin Abdul Muttalib. Si Hamza bin Abdul Muttalib. Okay? Now, kanina nasabi ko si Ja'far bin Abi Talib is what? Uncle ng propeta? La. Pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yes, pinsan ng propeta because si Abu Talib is the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Si Abu Talib, ang kanyang anak ay si Ali. Di ba? Kabilang din dyan si Ja'far. Si Ja'far at si Ali magkapatid. Okay? Si Ja'far bin Abi Talib at saka si Ali bin Abi Talib, silang dalawa ay magkapatid. Okay? So, ang mga pangalan, nakakalito, But very important for us to take note the names. Okay? It is very important for us to take note the names kasi through that, magagawa nating intindihin ang mga koneksyon ng mga sahaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Because when we read the seerah, you will never read seerah without reading the names of the Sahaba. Diba? You always encounter the names of the Sahaba. And every time you read the names of the Sahaba, if you do not know the connection of this individual to the Prophet ﷺ, sometimes it leaves you a question. Ano bang meron sa kanilang dalawa? Okay? How is the relation between them?
So now, if alam mo kung ano ang mga connection sa pagitan nila, you will understand more. You will understand very well kung papaano yung mga nababanggit na pangalan sa sira. Okay? So, naintindihan natin yun? Punta natin ng Hakuan, ha? Ilan ang naging asawa ni Hind bint Auf? 3. Okay? 3 naging asawa niya. Sa unang asawa niya, isa ang kanyang anak. Sino? Zainab bin Khuzaimah. Okay? Sa pangalawang asawa niya, 3. Sino yun? Si Fadl, Maymuna, at saka si Lubaba. Okay? Intindihin natin, sa mga tatlong mga anak nito na babae, 2 ang Lubaba. Tama? Lubaba na una, Lubaba al-Kubra, sino yun? Si Fadl, yun ang Fadl, unang Lubaba. At ang pangatlong Lubaba, yun ang mas manghod, o yung mas nakakabata. Okay, si Lubaba. Ang kanyang asawa ay si Al-Mughira. Ang kanyang kuwan ay si Al-Walid ibn al-Mughira. Ang tatay ni Khalid ibn al-Walid. Okay? And then, another na naging asawa ng asawa ni Hind bint Auf, sino? Si Umais, si Umais ibn Ma'ad al-Khathmi. Okay? Which is nagkaroon siya ng 2 anak. 2 anak, sino yun? Si Asma at sa Salma. Si Asma, napangasawa niyang pinsan ng propeta, si Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. At sino pa? Si Abu Bakr as-Siddiq. After ni Abu Bakr as-Siddiq, sino na naman? Si Ali, nakapatid mismo ng unang asawa niya, si Ja'far bin Abi Talib. Later on, we will discuss some of the fawaid, okay, benefits na makukuha natin in these stories, no? And then, ikalawa, si Salma, ang ikalawang anak niya, si Salma, sinong asawa niya? Si Hamza bin Abdul Muttalib. Okay, si Hamza bin Abdul Muttalib, kapatid ni Abu Talib. Okay? So, nakita ninyo kung paano ang connection ng mga individual na ito. Okay? So, now, nakita natin kung paano naging connection ng mga tao na ito kay Hind bint Auf. And that is the reason why si Hind bint Auf is a very important figure also in the story of Sirah. Why? Dahil sa kanyang mga anak. Okay? So now, let's take some of the lesson here. You see, this is the importance, ito ang kahalagahan ng pagpili ng mga tamang in-laws. Tamang mapapangasawa ng iyong mga anak. Okay? And it is because these people are not waiting, itong mga tao na ito, based on the sunnah, hindi sila naghihintay na sino lamang yung lalapit sa kanila. Okay? Where in fact, what they do? They arrange the marriage. Ina-arrange nila ang mga marriage with some of these prominent individual, these good people. Okay? So this is a responsibility for the parents na mabigyan nila ng tamang pagpili ng mapapangasawa ang kanilang mga anak. And you look at kung paano naging kainam-inam itong si Hind bint Auf. Wala siyang masasabi nating anumang klase ng kanyang legacy. But her big legacy is ang kanyang mga anak ay napangasawa ng mga bigating mga sahaba. Okay? Like for example, ang ilan sa kanyang mga anak napangasawa ng pinagmulan ng Banu Abbas, ang mga Abbasid. Okay? Yung Abbasid Caliphate. Okay? Because those are from Ibn Abbas. Okay? And other is that, ang ilan sa kanila napangasawa, ang ibang mga anak niya napangasawa ng iba't ibang mga khulafa, katulad ng si Asma, na napangasawa ni Abu Bakr, na napangasawa ni sino? Ni Ali bin Abi Talib. Okay? And then, some of her daughters naman napangasawa ng mga uncle ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito mo makikita kung paano mahalaga para sa mga magulang na pumili ng tama sa kanilang mga anak ng kanilang mapapangasawa. Okay? At uulitin natin, hindi isang aib, hindi kakulangan, hindi kasamaan, hindi aib, hindi kapintasan ng magulang ay
hanapan ng kanyang anak ng kung sino ang maiinam para sa kanya. Batay din sa kung paano ang gusto ng kanyang anak. Kung ang anak mo isang babae, and that is why the reason nung last na session natin ay sinabi natin na napakahalaga ang communication ng magulang sa kanyang anak para alam nung magulang kung ano ang mga bagay na kinagugustuhan ng kanyang anak. Ano ba yung mga katangian ng gusto ng kanyang anak? Ano ba yung mga bagay na maaaring ikahangaan ng kanyang anak? Nang sa gayon, mayroon siyang idea na pumili ng sino mang lalaking nararapat para doon sa kanyang anak na babae, o di kaya ay ang anak niyang lalaki, sino ang nararapat sa kanyang babae na kanyang mapakasalan. Okay? This is part of our sunnah na nakakalimutan at napapabayaan. And that is the reason why yung imanto, ngayon, ang mga bata, ang mga anak natin ay napapangasawa lang batay sa kung sino lang yung lumalapit, sino lamang yung namamanhikan, sino lamang yung tawag dito, pumupunta at humihingi o nagbibigay, umaalok ng mga proposal, which is, that is okay, but ang tinutukoy natin dito isang pagkawala ng sunnah, ng paghahanap ng mga magulang, the sense of responsibility of the mother. Now, kasi, ang mga nangyayari kasi ngayon, ang mga parents parang nagiging more on paano nila gagawin ang mga anak nila successful in their life. But once you say successful in their life, they are only talking about successful nila or success nila sa worldly matters. That is, most of the time, nagiging kanilang sentro ng concern that bago ako mamatay, makita ko ang anak ko na successful, malalaman ko ng anak ko ay nakapagtapos, na ang anak ko ay may magandang trabaho, ng anak ko mayroon siyang magandang sweldo. Okay? But you know what? Even if dumating tayo sa punto ng anak natin na sigurado natin sa makamundong bagay kung ano ang kahihinatnan niya, no one knows kung ano mangyayari sa anak mo after your death. Okay? So, you cannot really be guaranteed na napagtapos ko yung anak ko, yun ang sobrang mong binigyan ng concern sa sarili mo na siya ay makapagtapos, na siya ay magkaroon ng malaking sweldo, na siya ay magkaroon ng magandang kabuhayan, that you are very sure that after that, mananatili ang anak mo sa ganong kalagayan. Everything is in the qadar of Allah. All the rizq is in the qadar of Allah. Ang biyaya ay nasa qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot really assure yourself na ito ay magagawa ko, inshallah, magagawa kong magarantiya ang kalagayan ng aking anak. No one knows. And that is the reason why mas igarantiya ninyo na masigurado ninyo na ang anak ninyo ay nasa tamang pananampalataya, o di kaya kung siya ay magkaroon ng asawa, ay magkaroon siya ng mabuting asawang mayroong mabuting pananampalataya. That is the very important point na dapat nating bigyan ng halaga. But ang mga parents ngayon, ang mas binibigyan nila ng halaga ay kung ano ang success in the worldly matter. Wal-iyadu billah, and we have to be careful. Sino man ang mga mothers na nandito, you have to be careful about that. And to those parents or to those sisters na inshallah you will be married soon, biidnillahi ta'ala, ay ito yung mga bagay na dapat ninyong baunin sa sarili ninyo. That you have to be careful about giving yourself too much concern about the worldly success of your family or your daughters or your children. Nakuha natin, siguraduhin mo ang magkaroon ng mabuting iman ng mga anak mo. Yun ang pinakamainam na baon na maibibigay mo sa kanila even if ikaw ay mamatay. Okay? Because maybe yung kayamanan na yun na makukuha nila, maging reason pa yun no, sila ay maging mafitna o sila ay malimot kay Allah subhanahu wa ta'ala o tumalikod sa mga responsibilidad nila kay Allah. Ilan bang mayayaman ngayon na dahil sa kayamanang meron sa kanila ay nakalimutan na nila na isipin ang tungkol sa kung ano ang kanilang akhirah. Na kompromiso nilang maraming aspeto ng kanilang buhay tungkol sa paglilingkod kay Allah. Maraming mga ganito because of their money. And that is the reason why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, huwag mong pagurin ang iyong mata, huwag mong pagurin ang iyong paningin doon sa mga tao na biniyayaan namin na maraming palamuting makamundo, ng kayamanang makamundo, linaftinahum fiha, nang sa gayon sila ay aming subukan sa pamamagitan nito. So, ang kayamanan hindi always ni'ma as we think. Sometimes ang kayamanan are there to test us.
para i-test tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And ito ang madalas sa maraming mayroong kayamanan, na tinitest sila sa kayamanang ibinigay sa kanila. So if you are too concerned about giving and leaving something na worldly matters sa anak mo, maybe those things will be the reason para mas ma-fit ng mga anak mo. Be sure na magkaroon ng magandang iman ng mga anak mo. Yan ang bagay na pinaka-importante sa lahat. That is why I have one of a lecture na sinabi niya, wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa inyo. Wala akong pakialam kung maging poor ka. Wala akong pakialam kung lumaki kang walang trabaho. Wala akong pakialam kung maging pulubi ka. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa maging status mo sa buhay. Wala akong pakialam as long as manatili sa puso mo ang iman. As long as manatili sa puso mo ang Islam. Dahil kung meron kang Islam, kahit ano ang kalagayan mo, may karangalan ka kay Allah. Ngunit kung ikaw ay merong kayamanan at wala sa iyo ang Islam, ikahihiya kita sa araw ng paghuhukom. And that is a very emotional lecture na masasabi ko, that is a very important lesson for all the parents. That we have to understand, to give more importance about ano ang seguridad na maiiwan natin sa mga anak natin na sila ay magkaroon ng mabuting pananampalataya. Okay? So this is Hind bint Auf, kung saan binigyan ng malaking karangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng mga in-laws na mga prominente at pagkakataon na mapangasawa ang kanyang mga anak ng dalawang anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, si Zainab bint Khuzaimah, one of the information na malalaman natin sa kanya is that si Zainab bint Khuzaimah nagkaroon ng mga asawa before the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is also hindi masyadong nabibigyan ng kaalaman ng marami that before the marriages of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to some of her wives, meron mga unang mga asawa ang ibang kanyang ang ilan sa kanyang mga asawa maliban kay Aisha bint Abi Bakr na pangasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at the age of 6, at siya ay nakonsume ng propeta sallallahu alaihi wasallam at the age of 9. Okay? So nagkaroon ng mga asawa si Zainab bint Khuzaimah. Okay? At kabilang dito, and there are a lot of narrations na nakikita natin, and some are narrations na according to some of our scholars are mistaken, and some of our scholars sinabi nila kanila itong ni-reconcile, and we will state some of the names na napangasawa ni Khuzaimah Zainab bint Khuzaimah. At ang isa sa mga masyhur, kilala na naging asawa ni Zainab bint Khuzaimah na nabanggit sa sirah ay si Tufail bin al-Harith. Okay? Si Tufail bin al-Harith. Okay? Si Tufail bin al-Harith, okay? Si Tufail bin al-Harith ay tawag dito, anak mula sa panganay na anak ni Abdul Muttalib. Si Abdul Muttalib may mga anak. Okay? Natatandaan niyo si Abdullah na ama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakakamagwangan, pinakakuya sa kanila ay si Al-Harith. Okay? Ang pinakamatanda sa kanila si Al-Harith. Si Al-Harith na anak ni Abdul Muttalib. So kabilang sa mga anak ni Al-Harith itong si Tufail. Okay? Itong si Tufail. It means itong si Tufail, at ano ito si Tufail? Si Tufail ay pinsan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Al-Harith. Okay? Si Tufail, ngayon nagkaroon sila ng pagkakahiwalay. Okay? Nagkaroon ng nauwi sa divorce ang kanilang pagiging mag-asawa. And that is apparent dahil si Tufail bin al-Harith ay kabilang sa mga nasyahid sa Gazwatu al-Uhud. Okay? So si Tufail bin al-Harith ay kabilang sa nasawi o nasyahid sa Gazwatu al-Uhud. Sa Gazwatu al-Uhud. And ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napangasawa niya itong si Zainab bin Khuzaimah 31 months after ng hijrah. So if you look at sa 31 months, that is almost 3 years.
Okay? And that is why, according to our scholars, by Biddabat, to be specific, na pangasawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam itong si Zainab bin Khuzaimah in the 3 years after Hijrah. Okay? The 3 years after Hijrah. Nakuha natin? Now, si Tufail bin al-Harith ay nasyahid siya sa Gazwatu al-Uhud. So, in another narration, ang napangasawa ni Zainab bin Khuzaimah before the Prophet sallallahu alaihi wasallam is ang kanyang pinsan din na si Ubaidah bin al-Harith. Si Ubaidah bin al-Harith. Now, si Tufail at si Ubaidah magkapatid. So it means, kapatid ni Tufail, si Ubaidah bin al-Harith, kabilang sa naging asawa ni Zainab bin Khuzaimah. Now, sino ang nauna? Si Tufail o si Ubaidah bin al-Harith? Ang pinakamas malapit is si Ubaidah bin al-Harith. Ang naging asawang last ni Zainab bin Khuzaimah bago si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And meron ding lumabas na narration na naging asawa din ni Zainab bin Khuzaimah si Abdullah bin Jahsh. But this is one of the, ito ang isa sa mga sinabi ng mga scholar natin na mistaken. Okay? Because there are a lot of reasons why hindi maging asawa ni Zainab bin Jahsh, Zainab bin Khuzaimah, itong si Abdullah bin Jahsh. Okay? And one of the narrations ng ating mga scholars tungkol dito is that si Abdullah bin Jahsh ay napangasawa ni Zainab bin Khuzaimah long time during the time of Jahiliyyah. Not before Islam. Or not during Islam, not during the prophethood, kundi before Islam, no, during the time of Jahiliyyah. Okay? And meron ding ibang na-mention na pangalan at ito ay si Jaham bin Amr bin al-Harith, ang kanyang pinsan ni Zainab. Si Jaham ibn Amr bin al-Harith. But Allahu alam, ang pinakamas malapit at pinakamas authentic na nakita natin ng mga narration is between Tufail and Ubaidah bin al-Harith. And ang pag-settle dito ng ating mga scholar is that nauna si Tufail and then si Ubaidah bin al-Harith, and now si Ubaidah bin al-Harith nung siya ay nasyahid. Dahil nasyahid itong si Ubaidah bin al-Harith during the Gazwatu al-Badr. Okay? Now, the Gazwatu al-Badr is the first na digmaan ng mga Muslim. Diba? Si Ubaidah bin al-Harith is one of the 3 individual na pumunta sa harapan para magkaroon ng duel with the enemy of Islam. Okay? Sino yung tatlo? Gazwatu al-Badr, before nagkaroon ng pagsalubong ang dalawang malaking army, nanguna muna ang 3 leaders of Quraysh at 3 leaders of the Muslim. Nagduel sila sa harap. Okay? Yun ay sa mga Muslim si Ali bin Abi Talib, okay? Si Ubaidah bin al-Harith, okay? Si Ali bin Abi Talib, si Ubaidah bin al-Harith, at merong pangatlo. Ha? Sinong pangatlo? Who can remember? Ha? Napalimot sa akin ang pangatlong pangalan. Hamza bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Okay? So si Hamza bin Abdul Muttalib and si Ali bin Abi Talib at saka si Ubaidah bin al-Harith. Okay? So these are all close relatives. These are all close relatives. Sinong makakapagsital sa akin sa 3 pangalan? Sige daw, Bi. Paano niyo masital yun? Ha? Ano ang ugnayan ng 3 mga pangalan na yun? Sige daw. Hamza bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, at saka si Ubaidah bin al-Harith. Anong connection nila? Sige daw. No, dito kay propeta. I-connect ninyo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano? Ha? Sinong pinsan niya doon? Si Ali. Ha? At saka si Ubaidah. Okay? Kasi si Al-Harith at saka si Abu Talib, okay? Kabilang ito sa mga magkakapatid. Okay? Ang kanilang lahat ama ay si Abdul Muttalib. Okay, so si Ubaidah at saka si Ali magpinsan. Si Hamza, uncle nila. Okay? So, nakuha natin 'yan. So, these are 3 individuals in one family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ang mga kalaban sino?
Sino yung mga kalaban? Mga individual. Kalaban ni Ali bin Abi Talib. The son of Rabi'ah. Okay? And then si Utbah bin Rabi'ah. Okay? And then si Hamza o si Shaybah. Hindi ko ma-remember ang tatlo. Okay? But anyway, that is just a mind twister, no? Sa atin. Pampabuhay lang siya. Ako, I enjoy thinking. Because if mahilig ka sa puzzle, now these names is actually, that this will really puzzle your mind. Paano ba yung connection ng mga pangalan na ito? But I enjoy it kasi natitest ko yung kwan ko, yung memory ko eh. Paano ko ipadugtong yung kwan? Siguro yung mahilig sa math, mahilig sa mga ganitong mga critical analysis, sila yung magaling dito sa mga pangalan na ito na makuha. Okay? So, yan ang tungkol kay kay Zainab bint Khuzaimah. And as what we mentioned, ay wala tayong gaanong information na makukuha patungkol kay Zainab bint Khuzaimah, no? Maliban sa mga ilang mga nabanggit natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another virtue of Khuzaimah Zainab bint Khuzaimah is that she is the only wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na nailibing mismo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? At naglibing ng propeta sallallahu alaihi wasallam at napagsalahan ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat al-janaza. You see kasi si Khadija bint Khuwailid, nung siya ay namatay, wala pang obligation doon sa time na yun ng salatul janaza. Okay? Hindi katulad nung panahon ni Zainab bint Khuzaimah, nakalipat na sila sa Medina. And the rulings about salatul janaza is already there. So that is the reason why siya ay nailibing ng propeta sallallahu alaihi wasallam according to that tradition and according to that command na naibaba mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. And because si Zainab bin Khuzaimah ay kabilang sa na namatay bago ang propeta sallallahu alaihi wasallam. They are the only two ang nauna na namatay bago mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Because ilan ang asawa lahat ng propeta? Ilan? 11. Okay? And then nauna ang dalawa kaya naging 9. Nakuha natin? So, to always remember ninyo kasi maraming naguguluhan dito. Ilan ba talaga asawa ng propeta? We say, ang asawa ng propeta, ilan? 11 wives. Okay? 11 wives. Nakuha natin? Namatay ang unang dalawa. Sino? Si Zainab bin Khuzaimah at saka si Khadija bin Khuwailid. So, ilan ang natira? 9. Those 9 are the wives of the prophet na naiwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ibig sabihin, namatay ang propeta, naiwan niya siyam na asawa. Okay? Dalawa ang naunang namatay bago siya na namatay sallallahu alaihi wasallam wa ridwanillahi alaihi. At merong nagsasabi na 14. At bakit naging 14? Because of the 3 what? Ano yung tatlo? Slaves of the prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Sila ay mga gift, sila ay mga amator Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga ima ng propeta sallallahu alaihi wasallam o mga aliping babae ng propeta sallallahu alaihi wasallam.